Welcome back to my channel. And today, gagawa naman tayo ng video kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin ang isang brush lang sa buong mukha ko na. So, ito yung lately kong ginagawa kasi pag nagmamadali ako, parang wala na akong time magkuha-kuha ng marami pang brushes. At syempre, nakakatipid din kasi nga isang brush lang, 'di ba? So, if ever na gagawa ka pa lang ng brush collection mo or naghahanap ka pa lang ng brush na makakatulong sa'yo sa pag-makeup mo everyday or kapag wala ka lang magawa, ito na yon. And, sorry to cut the video, pero finan ko kasi itong video na to last week pa na hindi ko pa na-implement yung shoutouts natin. Pero syempre, kailangan ko isingit yon for this video. So, ang shoutout natin for this video ay si Mara Bandar. Thank you so much sa pag-support mo sa akin, sa panood mo ng videos ko, sa pagiging part ng aking hashtag Notive Squad at pagiging makarep ko. I love you so much, Mara. Thank you so much for watching. And then, back to the video. Lol, sorry, sobrang oily ko. Hindi pa ako naliligo. Tsaka, syempre, nakakatamad kasi maghugas ng brush. Aminin nyo, di ba? Ang hira. Nakakatamad, tsaka ang tagal kasi maghugas ng brush. So, ang brush na ito ay ito. Flat top foundation brush. Pwedeng ganitong angled. Meron akong dalawang angled. Or pwede rin naman itong flat top lang talaga na hindi angled. So, ayan silang tatlo. Ito yung tatlong brushes na meron akong ganitong kind na flat top. Tapos, pinag-interchange ko na lang yung gamit ko sa kanila para hindi sila agad masira. Pero anyway, ayan, kahit anong flat top na kabuki brush pa tawag dito, ayan yung pabilog. Basta flat top, angled or hindi. Pero ako, I prefer yung angled kasi kapag flat, ganyan siya sa face mo. Kapag angled, nakababa siya kasi nga angled, diba? So, mas hindi nakakangawit yung angled. So, if ever na may makita kayong angled, ito yung kunin nyo. So, may event ngayon si Meme Vice kasi ila-launch niya yung foundations niya ata for Vice Cosmetics. So, naisip ko, why not i-film ko na lang yung makeup ko since hindi naman importante yung mga products at saka yung procedures na gagawin ko kundi itong gamit lang ng brushes. Ito, ang dami nagsasabi, kamukha daw ng Marc Jacobs na brush. Hindi to yon, kamukha lang siguro. Pero ano, may nagsabi kasi na, wow, social Marc Jacobs, ganon, mahal. Hindi. Nakuha ko lang to sa New Chic ata. Sa mga brush set lang din na pang divisory. Sorry. Pero ayun, pwede nyo naman ito makita sa DV. Hindi ko alam kung saan, pero pasensya na pa lang, ano ang red ng ilong ko dito. Kasi sinisipon ako, tapos kakaganong-ganong ko ng tissue. Ayan na, namalat-nat. Okay, before pa tayo magsimula, maglilip balm muna ako. Dahil sobrang dry. Okay, so for the primer, meron ako nakuha itong Heimish na Bulgarian Rose Satin Cream from Style Korean. Ito, sample lang to na binigay sa akin. So, why not? I-try natin siya today, diba? Pwede daw ito kasing gamitin sa makeup base. So, ito na yung gagamitin ko. Next ay foundation. Ito, ang aking favorite BLK. Tsaka feeling ko kasi parang mas madaling mag-makeup pag ganito yung brush. Hindi ko alam, for some reason, parang napapabilis yung pag-makeup ko. Next ay concealer. Ito yung gagamitin ko, yung Nichido HD concealer ko. Ito, 265 pesos lang. So, next ay blush. Kaya ito na lang yung gagamitin ko, yung Peripera Sugar Glow Tint ko. Ito, favorite as in. Halos araw-araw ko na itong ginagamit. Lalo na pag ganitong makeup yung ginagawa ko. Pero, it's still alive. Ang dami niya pa rin. Before you do the blush pala, make sure na tapos na kayo sa foundation at saka sa concealer, yung mga base makeup. Kasi syempre, magiging kulay red yung syempre, dahil sa blush, magiging kulay red yung tips ng brush nyo. So, kailangan, sure na kayo sa base makeup niya before nyo to gawin. Next ay highlight. So, ito yung gagamitin ko yung Colorette na Shimmer Tints. This is in the shade Rose Quartz. So, ang ginagawa ko dito sa Colorette na to, hindi ko siya dinediretso sa skin ko. Nilalagay ko muna siya dito sa dyan sa likod ng aking kamay para mapadali din ako sa pagbe-blend, lalo na't brush yung gamit ko. Yan. So, I am always going for that glowy face. glowy look. Lagyan ko ang aking eyes. Mamaya ko na dadagdagan yung sa cheeks ko ulit. Pero so far, ayan na ang ating face. So, isa sa mga bagay na makakatulong sa inyo na ma-achieve ang inyong makeup look gamit lang ang isang brush ay kumuha ng mga products na may applicator na kasama. Tulad nito, itong Detail Makeover Mineral Loose Powder. I'm in the shade Natural. So, pag inopen mo siya, meron na siyang mirror, tas meron ka pang puff. So, dahil dito, may puff ka na, hindi mo na kailangan additional brush for your powder. Uumpisahan ko muna siya dito sa
under eyes. So, syempre, dahil tapos na ang lahat ng cream products natin, tsaka tayo magsiset ng face. At don't worry kung matatabunan yung highlight nyo. Dadagdagan pa rin yan natin mamaya. So, ginaganito ko siya sa mga importanteng parts lang, kunyari dito sa T-zone ko. Pero, the rest of the face, etong brush na yung gagamitin ko. Pero, sobrang light lang. Kasi, in my experience, etong BLK na foundation ko, hindi siya ganun na madaling mag-oil up. Kasi sa ibang vloggers, tulad kay Mama Ann Plut, madali siya nag-oil up dun sa BLK. Ako naman hindi. Though yung skin ko, oily din naman, pero hindi super oily. Ayan, may glow ka pa rin naman eh. At saka dyan pa yung blush mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang baka mabawasan yung intensity ng mga ilalagay nyo kasi nga dahil sa powder. At dahil tapos na tayo sa powder, doon naman tayo sa pangkilay. Sorry, ang tagal kong nakatingin sa baba kasi hinahanap ko yung pangkilay ko. So, ito yung ginagamit kong pangkilay ngayon, yung Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit. Meron na siyang kasamang mga brushes, mini brushes. Ayan. Tapos, if ever naman nakukuha kayo ng pencil like, kunin nyo yung may mga spoolie ng kasama. Okay, for the eyeshadow and for the lips, ito yung gagamitin ko. Meron kasi nilabas na makeup line si Lily May Mac. So, ito yung Lilac na matte liquid lips. Meron siyang 3 shades. Nalaglag na. So, ayan yung 3 shades niya. At ang gagamitin ko for today ay this one. Yung Zahara. So, this is supposed to be a matte liquid lip. Actually, ngayon ko lang to gagamitin. Pero, na-swatch ko na siya. At pwede ko naman siya gamitin for eyeshadow. So, this is Zahara. So, that's the shade. Lagay ko lang dito sa eyelids ko. Tapos, i-blend ko. Oh, lambot ah. Ooh. Nilagyan ko lang yung baba. Ang ganda ng pigmentation niya. Let's see. Pero so far, nakikita ko parang glossy type siya. Let's see. Baka matagal lang siya mag-set. Pero anyway, tatapusin natin yung iba pa nating makeup. So, i-curl ko lang ang aking lashes. So, for the mascara, itatry natin itong bago ng Detail. Meron silang bagong mascara. Ito yung Lash Line Waterproof Lengthening and Volumizing Mascara. Sorry, ang gulo nitong tray ko dito. Meron kasi akong tray na ginagamit kong mga makeup products. So, sorry. Ang ingay nila. Oh, ayan, ganda ng packaging nila ng box. Oh, nakalagay dito, be beautiful in every detail. Ooh. So, this is called Lash Line. Ooh, ganda ah. Oh my gosh. 299 pala to. Ay, ang mahal niya tingnan, no? Like, kung hindi mo alam yung detail to, hindi mo malalaman or hindi mo maiisip na mura siya at saka local brand. Ang ganda! So, ayan yung pinaka-wand. Parang, yung regular wand lang natin, pero hindi ganon ka maraming buhok. Ano? Hindi ganun karami yung spikes niya. Tapos parang hiwa-hiwalay. Tapos, wiggly. Oh! Na-lengthen niya agad yung mga lashes ko, ah. In fairness. Oh! Wow! Sorry. Ang ganda! Napahaba niya ang aking lashes. In fairness. So, papatuyin ko muna yung layer na yan. Tapos mamaya dagdagan na lang natin ng isa pang layer. Ay, ito na pala yung lipstick ni kumaring Lily May Mac. Nag-dry down na siya. Pag titignan mo ng ganyan, mukha talaga siyang matte lipstick. Hindi siya yung velvet type. Kasi akala ko nung una gano'n, parang glossy velvet type. Pero hindi. Medyo makikita mo yung mga lines sa lips mo. Yung feeling niya, feeling na medyo mabigat ng onte para sa liquid lipstick. Pero komportable pa rin naman. Yun lang talaga. Mararamdaman mo lang talaga naka-matte liquid lipstick ka. Parang ganun. Lalagyan ko pala, i-ombre ko pala siya. Gagamitin ko ito aking lip and cheek tint from Pretty Secret. Ito yung 59 pesos na cheek tint. Ay, na lip tint. Aha! Lip and cheek tint. There! Pak! Okay, next, dadagdagan ko muna yung blush ko ng konti lang kasi medyo hindi na siya nagpipick through. At saka yung aking highlight para cute. Pero konting-konti lang. Syempre, nag-powder na tayo eh. Konting dagdag lang. Okay, finally, ayan, patapos na. Malapit na. So, mag-ano na lang muna ako. So, ang last step ko ay contour or pagba-bronze ng face. So, gagamitin ko itong aking Honey I'm Good na palette. Meron siyang isang
brush dito. Ito, yung parang dome shape. Yan. So, ayan. Daliri ko lang yung ginamit ko, di ba? Yan. So, gagamitin ko itong lightest shade dito sa kanilang palette. Tapos, yun yung ibang... Oh my God. Okay, gagamitin ko na lang yung fingers ko. So, next, gagamitin ko itong bronzer from Vice Cosmetics. Ito yung Aura Contour in the shade Coursure. Ayan. Ito yung lighter shade. Dalawang shade kasi yun. Ito yung lighter one. Same brush. Okay, so hindi ko alam kung ba't ako nagpo-post ng ganun, hindi naman to makeup look, diba? So, ayun na guys, thank you so much for watching this video at sana makahanap kayo ng ganung brush. Para mapadali din yung buhay nyo, diba? Tsaka para hindi mo gastos. Ayun, thank you guys so much for watching this video at magbibisa ako, tapos punta na ako kay Meme Vine. Ayun guys, thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe for more kalokohan kagagamit from me. And don't forget to like this video if you like it. Comment anything sa comment section below. And I will see you guys very soon and on my next video. Bye!